May mga gabi na tahimik, may mga gabing madilim, at may mga gabing ayaw mong mapag-isa kahit wala ka namang nakikitang kakaiba. Noong gabing iyon, hindi multo ang una kong naramdaman, hindi rin takot, kundi pakiramdam na may nakatingin. Hindi sa harap ko, hindi sa likod, kundi mula sa dilim na hindi ko naman dapat pansinin. Kung alam ko lang na sa gabing iyon, magsisimula ang lahat. Hindi sana ako tumingin, hindi sana ako nakinig, at lalong hindi na sana ako sumagot. Nakatira ako noon sa isang tahimik na lugar. Hindi probinsya, pero hindi rin matao. Yung tipong pang alas 10 na ng gabi, nagsasara na ang mga ilaw sa labas. Sanay akong magpuyat, sanay akong mag-isa. Pero isang gabi, habang papauwi ako, may napansin akong kakaiba. Tahimik masyado. Walang aso, walang motor, walang kahit anong tunog ng gabi. At doon ko naramdaman ang biglang lamig. Hindi yung preskong lamig, kundi yung lamig na parang may dumaan sa likod mo, kahit wala namang tao. Pagtingin ko sa gilid ng daan, may madilim na bahagi. Isang lugar na hindi tinatamaan ng ilaw. Dati, hindi ko pinapansin yon. Pero nung gabing iyon, may gumagalaw sa loob ng dilim. Hindi malinaw, parang anino lang. Pero ang problema, gumagalaw siya kasabay ng paghinga ko. Simula nung gabing iyon, may mga maliliit na bagay na nagbabago. Tuwing gabi, may naririnig akong yapak. Hindi sa loob ng bahay, kundi sa labas. Mabagal, mabigat, at tuwing sisilip ako sa bintana, wala akong nakikita. Pero palaging may bakas ng paa sa lupa kinabukasan. Hindi papasok, hindi palabas, paligid lang ng bahay ko. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng pinggan, may narinig akong bumulong. Mahina lang, parang isang hangin. Nandito lang ako. Nanigas ako. Hindi ko alam kung galing ba yun sa labas o sa loob ng ulo ko. Pero malinaw, hindi ko iyon boses. Isang madaling araw, nagising ako sa pakiramdam na may nakaupo sa gilid ng kama ko. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw, pero ramdam ko ang bigat at amoy. Amoy lupa, amoy basa, amoy matagal nang hindi naaarawan. May narinig akong pahinga malapit, masyadong malapit. Dahan-dahang may bumulong sa tenga ko. Akala mo ba hindi kita napapansin? Gusto kong sumigaw. Gusto kong umiyak. Pero nang bigla akong nakagalaw at bumangon, wala na ang boses. Pero may naiwan. Sa sahig, may marka ng kamay. Maputik. At ang mga daliri, mas mahaba kaysa normal. Hindi ko na kinaya. Nagkwento ako sa isang kakilala kong matanda sa lugar. Tahimik siyang nakinig. Hindi siya nagulat. Sabi niya lang, hindi lahat ng nasa dilim ay masama, pero lahat ng nananatili roon may dahilan. Tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot siya ng mabagal. May mga nilalang na hindi umaalis, hindi dahil ayaw nila, kundi dahil may umaakit. Noong gabing iyon, bumalik ang presensya. Mas malinaw, mas buo. Sa salamin, nakita ko ang refleksyon ko, pero may isa pang nakatayo sa likod ko. Wala siyang mukha, pero alam kong nakatingin siya sa akin. At sa kanya sinabi,
ang pinakakatakot na narinig ko. Matagal na kitang sinusundan. Sinabihan niya ako na pwede akong sumama, na hindi na raw ako mapapagod. Hindi na raw ako matatakot. Isang hakbang na lang daw. Pero sa sandaling iyon, naalala ko ang sarili ko, ang buhay ko, ang araw. At sumigaw ako. Hindi dasal, hindi pangalan. Sigaw na ayaw sumama. Biglang nagdilim ang paligid. Parang nawala ang hangin. At nang bumalik ang liwanag, mag-isa na lang ako. Lumipas ang mga taon. Lumipat na ako ng tirahan. Pero minsan, kapag patay ang ilaw, may anino pa ring hindi sumusunod sa galaw ko. At minsan, bago ako matulog, may naririnig akong pamilyar na bulong. Hindi ka pa rin tapos. Kaya kung may naramdaman kang nakatingin sa'yo sa dilim, huwag mong basta-bastang pansinin. Dahil hindi lahat ng anino umaalis kapag binuksan mo ang ilaw. May mga bagay na hindi agad lumilitaw kapag may mali. Minsan, wala kang maririnig, wala kang makikita, pero mararamdaman mo. Noong mga panahong iyon, maayos naman ang buhay ko. Walang kakaibang nangyayari. Normal lang ang araw. Normal lang ang gabi. At doon ako mas kinabahan. Dahil kung may natutunan ako, ang katahimikan minsan ay hindi pahinga. Ito ay isang paghahanda. Napansin ko lang na may nagbabago nang napansin kong hindi na ako komportable mag-isa. Hindi sa takot, hindi rin sa kaba. Isang pakiramdam na lang, parang may kulang kapag walang ibang tao. Tuwing gabi, bago ako matulog, may sandaling nagpapahinto sa akin sa paghinga. Parang may hinihintay akong marinig. Pero wala. At iyon ang masama. May mga umaga na pagising ko, pakiramdam ko, pagod na pagod ako. Kahit mahaba ang tulog, may pagkakataong parang may mabigat sa dibdib. Parang may humawak sa akin buong gabi. Akala ko stress lang ako. Akala ko stress lang sa trabaho. Hanggang isang araw, may napansin akong kakaiba. Sa salamin, hindi agad sumunod ang refleksyon ko. Hindi malinaw. Isang segundo lang, pero sapat para mapatigil ako. Ngumiti ako sa salamin. Sumunod naman. Pero may naramdaman akong malamig na dumaan sa likod ko. Nagsimula akong makaramdam ng presensya sa mga lugar na dapat ligtas. Sa jeep, sa elevator, sa pila. Hindi sa likod ko, kundi sa tabi ko. Parang may nakatayo na masyadong malapit, kahit alam kong walang tao. Isang beses, habang nakapila ako, may bumulong. Hindi pangalan ko, hindi rin salita. Parang pahinga lang na masyadong malapit sa tenga. Napalingon ako. Wala. Pero ang taong nasa harap ko, biglang napaatras at sinabing, "Kuya, akala ko may kasama ka." Hindi ko siya tinanong kung ano ang nakita niya. Ayaw kong malaman. Pero simula noon, may napansin akong pattern. Kapag may nakakaramdam ng kakaiba sa akin, bigla silang lumalayo. Hindi dahil sa galit, hindi dahil naiinis, kundi parang may nakita silang ayaw nilang madamay. Isang gabi, naglalakad ako pa uwi. May bata sa gilid ng daan na nakatingin sa akin. Hindi siya ngumiti, hindi rin umiwas. Tinitigan niya ako. Sabay tanong, "Kuya, sino yung nasa likod mo?" Hindi ako lumingon. Doon nagsimulang pumasok ang takot. Hindi yung biglaan, hindi yung naninindig ang balahibo. Yung takot na unti-unting pumapasok sa isip hanggang maging tanong araw-araw. Nagsimula akong magbilang. Ilang beses akong nag-iisa.
at ilang beses akong parang hindi nag-iisa. Tuwing gabi, bago ako matulog, nararamdaman ko ang pag-angat ng kama na parang may nakaupo. Hindi siya mabigat, sakto lang para maramdaman. At tuwing pipikit ako, may boses sa isip ko na hindi ako, hindi akin. Sanay ka na, di ba? Sinusubukan kong baliwalain. Hindi ko pinapansin, hindi ko kinukwento. Hanggang isang gabi, may narinig akong kumatok. Hindi sa pinto, sa loob ng bahay mismo. Mula sa dingding, mahina, paulit-ulit. At kasabay noon, may malamig na hangin na dumadaan sa kwarto. Hindi ako makagalaw, hindi ako nagsalita. At sa wakas, narinig ko ang malinaw na boses. Hindi galit, hindi nananakot. Parang pamilyar. Hindi mo na ako kailangang matakot. Doon ko napagtanto ang pinakakatakot na bagay. Hindi niya na ako tinatakot. Hindi niya na ako sinasaktan. Inaayos niya na ako. Parang unti-unti akong inaangkop sa presensya niya. At doon ko naisip, kung may mga bagay na hindi tinatakot, hindi ka sinasaktan, at hindi ka iniiwan, sigurado ka bang hindi ka niya inihahanda? Dahil sa mga sandaling iyon, alam kong ang kwentong ito ay hindi tungkol sa multo, kundi isang presensyang natututong manatili dahil pinayagan ko.